Walang shortcut sa mundo. Let's eavesdrop on a conversation between a college student and a person she considers an ate. Here's the context. Napag-usapan nila ang mga mabibigat na pasanin sa buhay. Gusto mang tulungan ng ate ang student, pero naisip niya if she will spare the student the chance to learn the hard way, the student will miss valuable life lessons. Narito, sinabi ng ate sa kanya, "We are living in the digital age. Nearly everything can be managed and done in one click. Most people are after comfort and convenience. Sino ba naman ang gustong maabala pa? Di ba? Kung may shortcut naman. But the reality remains na hindi natin pwedeng sabihin, can we skip to the good part? Dahil ang totoo, walang shortcut sa mundo. Walang shortcut sa buhay. What wise advice? Tama siya. We all need to go through adversity for us to grow and be better. Hindi advisable mag-shortcut because even if we force our way to get ahead, hindi pa rin tayo magtagumpay kapag nilaktawan natin ang mga aral ng buhay na gusto ng Panginoon na matutunan natin. Madalas ay hindi natin na-appreciate yung way ni Lord kapag inalaw niya tayong daanan ang challenges, storms, and struggles in life. Pero maniwala man tayo sa hindi, it's always worth it to go through the hard process that refines our character. Kahit si Jesus ay hindi nag-shortcut. God the Father allowed Him to go through all sorts of hardships. Kasama na ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo para maligtas at malinis tayo sa ating mga kasalanan. Pwedeng pinadali na lang niya ang lahat, but He went through the cruelest death para ipadama sa atin ang lalim ng pag-ibig niya. Kaya naman huwag nating laktawan ang mga mabubuting aral na kaloob ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, thank you for dying on the cross to save us. Lead my path and help me to persevere as I trust your love and grace. In Jesus' name I pray. Amen. Watch the 700 Club Asia at matuto mula sa aral na itinuro ng Panginoon sa mga taong nag-share ng kanilang life story. Kaya't ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya'y maipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus, inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagay lugar ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. Juan 19, 6 hanggang 17. Ako po si Bishop Alex Tinsay na nagsasabing, walang pong shortcut sa mga aral na gustong ituro sa atin ng Diyos sa buhay. God bless you more.